Ngayon po, 20 na po sa buwan ng Hulyo, araw ng Martes. At narito muli ang unang hirit barkada ng Gigising! Alarm clock ng bayan. Marami na naman kaming balita para sa inyo mula sa binabatayan nating Bagyong Kaloy. Ang patuloy na kakulangan natin ng tubig dito sa Metro Manila. At eto na, isa na namang oil price hike. Oh, no. Kaya manatili lang kayo nakaantabay at mamaya po meron din tayong serbisyong totoo para naman sa mga kapuso nating may diabetes. Sakto yan para sa pagurita natin ngayong linggo ng National Diabetes Awareness Week. Kaya abangan niyo po yan mamaya. Yes. Ano pa ba yung sweet? Sweet, nakaka-diabetes. Pero heto muna ang Dami ating nakaka-relate bagyo yan. alert ngayon. Bumagal po ang Bagyong Kaloy pero nandito pa rin siya sa bansa. Sa pinakahuling weather report mula sa Pag-asa kaninang alas 4 ng madaling araw, namataan ang sentro ng Bagyong Kaloy sa layong mahigit 400 kilometro sa kanluran, hilagang kanluran ng Dagupan City. Nagtatagla ito ng lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour at may bugso na hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ang Bagyong Kaloy sa pahilagang kanlurang direksyon sa bilis na 11 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa namang bagong namumuong sama ng panahon na nagbabanta sa ating bansa. Alam mo sa CNN Weather Report, doon sa global nila, yung Pilipinas, napapaligiran tayo ng mga low pressure area, mga tropical depression. Pero lahat walang papuntang Pilipinas. Papalabas. Papuntang China. Ibang bansa. Kasi nga binabalaan nila dahil may flash flood ngayon sa China dahil galing nga rin Timbasyang. Ngayon naapektuhan na rin sila nitong papalakas na Bagyong Kaloy. Papunta rin doon sa lugar na yon. Pero sa kasaysayan din ng bagyo, Igan, di ba meron minsan wala na, tapos biglang mabalik. Sana kung bumalik man yan, puro tubig, kasi puro pula, nakita ko eh. Doon lang sa Angat. Doon lang siya magbuhos sa magbuhos. Alam mo, sabi nga nila, Pagdasal tayo lang natin. daw ang bansang nagdadasal ng bagyo para mapuno ang ating dam. Eh, syempre may kapalit yun, di ba? Oo, Pwede naman. Diba? manalasa sa ibang lugar, pero... Dapat dasal natin ulan. Nagdadasal paminsan na magkabagyo at nagdadasal din na tama na. Di ba? Pero Ganun tayo. kailangan talaga Okay. mag-develop na ng mga ibang sources ng tubig. Tama. Narito na iba pang malaking balita sa umaga ito sa ating Top Hirit. Inamin na po ng Maynilad Water, may krisis na nga po tayo sa tubig dito sa Metro Manila. Kaya naman tuloy pa rin ang pagrarasyon nila ng tubig sa mga sineserbisyo nilang lugar. Nagtitis po yan sa pabutol-putol na tulo ng tubig sa kanilang mga gripo. Ang ilang tuloy sa mga customer na pailing. Ba't nga ng mga customer nakabilang sa concession ng Manila Water, walang water crisis? Kung tutusin, 60% na po ng tubig sa Angat Dam ang napupunta sa Maynilad, 40% lang ang nakukuha ng Manila Water. Pero ang Manila Water, nakakuha naman pala ng tubig, hindi naman sa Angat lang, andyan din ang Lamesa Dam. Kaya naman pakiusap ng Maynilad, dagdagan pa ang alokasyon ng tubig para naman sa kanila. Handa naman po Manila Water na pag-aralan yan, basta wag lang maapekto ang supply nila ng tubig. Pero sa ngayon, posibleng pagtulong na lang sa pagrelasyon ng kanilang gagawin at kasama sa mga apektado ng water crisis ngayon ay ang mga Maynilad Service Area, Sambayan, ilang barangay po sa Caloocan City, Malabon, Navotas, Valenzuela, Maynila, Quezon City, Makati, Pasay, Parañaque, Las Piñas at ilang bahagi na po ng Cavite. At bukod sa pagtitiis natin sa supply ng tubig, ito ang isa pa nating titiisin, ang isa na namang oil price hike. Pasado alas 12 kaninang madaling araw, nagtaas po ang Shell ng 75 sentimo sa presyo ng kanilang gasolina, diesel at kerosene kada litro. Kaya sa mga magpapakrudo pa lang, pwede pa kayong humabol dahil ilang minuto na lang pagbatak po ng alas 6 ng umaga. Magtataas na rin ang presyo ang Chevron, Sea Oil at Phoenix Petroleum. Pero ang Petron wala pang pasabi kung magtataas din ba sila ng kanilang presyo. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang masasamang balita ngayon at heto pa ang isa. Sorry po Tuloy-tuloy na ang pagtataas ng toll sa South Luzon Expressway. Para di na magkagulatan, muli hong nagpasabi ang Toll Regulatory Board ng bagong petsa ng pagpapatupad nito. Matapos maurong muli o mula June 30 hanggang July 7, ngayon sa August 16 na nila ipatutupad ang toll hike. Muli, para po sa mga Class 1 vehicles tulad ng kotse at jeep, ang dating 22 pesos na toll magiging 77 pesos na po.
Sa Class 2 gaya ng bus, magiging 155 pesos naman at 232 pesos naman para sa Class 3 vehicles tulad po ng mga truck. Sa ngayon, TRO na lang daw mula sa korte ang pwedeng pumigil sa pagpapatupad ng toll hike. Okay, bago yung mga masamang balita, ma-action balita muna tayo, no? Ito, tuloy-tuloy din ang ating Ronda Report. Brum, brum, brum. Naku, nag-crash kahapon ng isang S-211 trainer jet ng Philippine Air Force sa isang tubuhan sa Concepcion, Tarlac. Mabuti na lang at alertong dalawang sakay dito at agad silang nakalabas kasi nung pagbagsak ng kanilang eroplano. Gayman nagtamo pa rin sila ng mga bugbog at pasa. At kinilala po ang sakay na sina Major Wilfredo Donato at Lieutenant Jose Wilbert Nunides. Nagsasagwa ng training mission ng dalawa nang maubusan daw ng gas ang eroplano. Sa ngayon, nagpapagaling ang mga biktima sa Philippine Air Force General Hospital. Hindi kayo ma-demote kayo dahil Dapat ang monitor nila basic yun di ba? Oo. Buti na lang nakaligtas nga rin sila. O baka mas na-excite sila sa himpapawid dahil kasaubusan na ng gas. Baka sabihin naman nila, Dapat naging full tank. Di ba sakyan Parang may parang- emergency. oo nga. Pag upo mo pa lang, check mo agad, brake. O, Yes. ay, may gas pa ba ako? Sakyan, ha? Yes, Automatic yan. Baka mali daw ang baka sira na naman yung gauge. Mag-rollback daw yata inaabangan nila. Inaabangan niya yung rollback. Sobrang excited lang. Sumamaya Wala pa yun. na. Kaso Wala wala sa na. ispa. So, paano yun? Gawin talaga, ay, nagkadali pa na. Tanang gas. Talon! Hindi pa naman pwede lumabig kahit saan-saan lang, di ba? Walang gas in station sa taas eh. Wala. Anyway, samantala sumikla po isang sunog naman sa isang barko. Kanina eroplano, ngayon barko na nakadaong po dyan sa Manila North Harbor. Yan po, Ronda Report ni Dano Tingkungko. Dano? Yes, good morning, Igan. Isang cargo vessel ang nasunog habang nakadaong sa Pier 16 North Harbor, Manila pasado alas 12 kaninang hating gabi. Dahil kulob ang bahagi ng barko na susunog, halos walang apoy na makita pero kitang-kita ang kapal ng usok na lumalabas mula sa chimenea ng barko. Mahigit isa't kalahating oras bago na kontrol ang sunog pero pahirapan naman ang mga bumbero sa pagpatay sa apoy, lalo na't hindi sila basta-basta makapasok sa barko. Walang lubang nasaktan sa 30 crew ng barko. Hindi naman na mahagilap sa barko ang kapitan nitong si Roberto Saldana. Sinubukan naming puntahan si Saldana sa tanggapan ng Philippine Coast Guard Station Manila sa North Harbor Pier 2 pero di kami pinayagang pumasok ng mga gwardiya sa Saragossa Gate ng Harbor papuntang Pier 2. Sa paunang investigasyon ng Coast Guard, sinabi sa kanila ni Saldana na nag-umpisa ang sunog sa engine room ng barko. Posible umanong aberya sa kuryente ang naging dahilan ng sunog. Ang BFP at Manila North Harbor Pier Authority naman, iniimbestigahan din ang sanhi ng sunog sa barko. Patuloy namang kinukuha ng GMA News ang panig ng may-ari ng barko na Key West Shipping Lines na nakabase sa Cebu City. At yan ang aking Ronda Report mula sa Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Samantala, isang bahay naman sinalakay dahil sa mga nakatagong marijuana. Sa loob, huli sa akto ang isang lalaking nagre-repack pa umano ng marijuana. Yan ang Ronda Report ni Tricia Zafra. Tricia. Igan, 2.5 kilo ng dried marijuana leaves ang nasabat ng Malabon Police sa isinagawang raid sa isang bahay sa C4 Road, Barangay Tanyong, Malabon kagabi. Huli pa di umano sa akto ng pagre-repack ng ipinagbabawal na gamot ang suspect na itago